Hoy, sino ka? Magnanakaw ka no? Umalis ka rito kundi tatawag ako ng pulis. Bulalas ni Winona nang makitang isang lalaki na kasalukuyang nakahigaron sa damuhan sa kanilang hardin. At nakataplas pa ito. What the hell are you saying? Nakasimangot na sagot naman ng binata. Hoy, sino ka? Umalis ka rito. At bakit nakahiga ka dyan na parang isang prinsipe? Kapag hindi ka pa umalis, isusumbong kita sa amo ko. Matapang na sabi ni Winona. Okay, sige. Isumbong mo ako sa amo mo. Paghamon pa ng binata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Sa nakaraang kabanatay, nagdesisyon si Winona na makipagsapalaran sa Maynila para maiahon ng kanyang mga magulang sa kahirapan. At sa kabutihang palad, ay agad siyang natanggap bilang kasambahay sa isang malaking mansyon. Kabanata 2. Tumango naman si Winona. May anak po pala kayo. Sige po. Ako na po ang bahala. Nakangiting sagot naman ni Winona. Anyway, okay. Magpasama ka na lang kay Manang Edna, yung kausap mo kanina. Tumayo na rin si Madam Vida matapos ipaliwanag ang lahat kay Winona. Sige ho, Madam. Salamat po. Pagdugo naman ni Winona. Okay, I'll go ahead. At tuluyan na ring lumabas ng balcony si Madam Vida. Sumunod na rin si Winona. Sa paglabas niya ay nadatnan naman niya si Manang Edna na naroon na rin sa labas ng pinto. Winona. Pagtawag ni Manang Edna kay Winona, ikinagulat naman ito ng dalaga. Manang, kanina pa po kayo riyan? Gulat yung tanong sa matanda. Hindi, kakaakyat ko lang. Ano, tanggap ka na ba? Opo, maari na raw po ako magsimula ngayon. Masayang wika ni Winona. Naku, mabuti naman. Sagot ni Manang Edna. Nang maiayos ni Winona ang kanyang magamit at nang makakain at makapagpahinga ng konting minuto ay inuna niya nang gawin ang pagdidilig sa hardin. Habang nagdidilig siya ay ninanamnam pa niya ang pagkakataon na yon dahil hindi pa rin niya akalain na nagkatrabaho kaagad siya. Naipaalam na rin niya ito sa kanyang ama't ina kaya labis nila itong ikinatuwa na malamang nakarating ng ligtas doon si Winona sa Maynila at di na rin nahirapan sa paghahanap ng trabaho. Samantala, natigilan naman si Winona nang mapatingin siya sa kanyang bandang kaliwa at namilog ang mga mata nang mapansing may lalaking nakahiga roon at wala pang saplot ng pangitaas na katawan nito. Hoy, sino ka? Magnanakaw ka no? Umalis ka rito kung di tatawag ako ng pulis. Bulalas ni Winona nang makitang isang lalaki na kasalukuyang nakahiga ron sa damuhan sa kanilang hardin. At nakataples pa ito. Napabalikwas naman sa gulat ang lalaki na walang suot pang itaas dahil sa malakas na sigaw na yun ni Winona. Hindi naman mapakali si Winona dahil sa asta ng lalaki. Sino ba naman ngang hindi magugulat at mapapabulalas kung basta-basta kang makakita ng nakataplas na lalaki na nakahiga sa may damuhan sa kinaroroonan niya doon sa may hardin? Kaya naman, nakapwesto ngayon si Winona na para bang nakahuli ng magnanakaw. What the hell are you saying? Nakasimangot na sagot ng binata. Masama nga ang gising nito dahil bago pa lang sana siyang nakakapahinga nang bigla namang sigawan siya ng babae. Hoy, sino ka? Umalis ka rito. At bakit ka nakahiga dyan na parang isang prinsipe? Kapag hindi ka pa umalis, isusumbong kita sa amo ko. Matapang na sabi ni Winona. Nagpamaywang lamang si Jasper habang pinapasadahan ng tingin ang babaeng iyon na galit sa kanya. Ngumunguya pa ito ng chewing gum kaya lalong mas naiinis sa kanyang dalaga dahil pakiramdam niya ay hindi natatakot ang lalaki at walang pakialam sa sinabi niya. Okay, sige. Isumbong mo ako sa amo mo. Paghahamon niya. Hindi na rin pa pinatagal ni Winona ang pagkakataon na yon
kaya galit na galit itong tumalikod patungo sa loob ng mansyon upang ipagbigay alam ito sa kanyang amo na si Madam Vida. Lakad takbo ang asal ng babae habang binabaybay ang kanyang daraanan patungo sa kinatutunguhan ni Madam Vida. Nakasalukuyan namang abala sa kanyang sa pagkukrochet sa may balcony. Sa tindi ng emosyon ng dalaga, hindi niya na namalayan na nakasunod na pala sa kanya ang nakataples na lalaki at nakasabit pa ang kanyang itim na damit sa kanyang balikat. Madam Vida! Madam Vida! May kailangan ho kayo malaman. Pinasok ho tayo ng isang magnanakaw. Sigaw ni Winona habang papalapit sa madam. Nagsilabasan din nun ang ilang mga katulong, kabilang si Manang Edna, upang alamin kung bakit ba nagsisigaw itong si Winona. Napatayo naman ang madam dahil sa malakas na sigaw na yun ni Winona. Winona, bakit ka ba sumisigaw? At ano yung magnanakaw na sinasabi mo? Nasaan? Kunot noong tanong ni Madam Vida kay Winona. Doon ay nakatayo na rin si Jasper sa kanyang likuran habang pinapanood ang pagsusumbong niya sa madam. Pagtalikod niya ay doon niya nakita si Jasper kaya napabalikwas siya sa gulat. Yan! Siya yun, Madam Vida. Siya yung magnanakaw na makapalang mukha na nahuli kong nakikihiga doon sa may damuhan sa hardin. Alam ko may masama siyang balak. Nararamdaman ko. Kitang-kita naman sa... Sandali siyang natigilan ng masipat niya ang abs ni Jasper. Bahagya nga siyang napalunok habang nakatago sa likod ng madam. Sa hitsura niya, mukhang hindi siya mapagkakatiwalaan. Tingnan niyo oh, gumingisi pa. Sus ko, Madam Vida. Tumawag na kayo ng mga pulis o ng bodyguards. Baka saktan pa tayo niyan. Pagpapatuloy ni Winona. Habang si Jasper naman ay napapangisi na nga lang at napapailing na lamang sa inasta ni Winona. Kaya't sinama ng Edna ay napapitik pa sa kanilang noo at pasimple pang natatawa dahil ang lalaking tinutukoy na magnanakaw ni Winona ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ni Madam Vida na si Jasper. Maya-maya pa'y umimik na rin si Madam Vida. Ano ka ba, Winona? Umalis ka nga riyan sa likuran ko? Malumanay na utos ng madam saka bumaling ang tingin kay Jasper. Jasper, anak, ano bang ginagawa mo na naman dun sa damuhan? Napagkamalan ka tuloy na magnanakaw nitong si Winona. Lumapit sa kanya si Madam Vida saka niyakap ang kanyang anak. Sa sandaling yon, mas gusto na lamang ni Winona na lumubog sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang mga salitang sinambit ni Madam Vida. Palibhasa nga ay, babago pa lamang doon si Winona, kaya hindi pa niya nakikilala itong si Jasper. Mamamatay na nga siya sa kahiyan dahil sa mga nasabi niyang hindi kaaya-aya. Kani-kanina lamang kay Jasper, kaya pala ganun na lamang ang reaksyon sa kanya ng lalaki dahil siya naman palang anak ng madam. Nagmukha tuloy siyang tanga kanina, kaya napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Why do I need to explain pa eh? Fave spot ko yun, ma. At isa pa, sino ba yung babaeng yan? Nag-hire ka na naman ng bagong katulong? Inis na wika ni Jasper sabay tingin kay Winona. Nag-iwas naman ng tingin si Winona dahil alam niyang nagalit sa kanya si Jasper. Hay nako, hindi lang kayo nagkaunawan nitong si Winona. Winona, halika nga. Tawag na madam kay Winona. Nahiya pa ngang lumapit ang dalaga dahil sinasta niya kanina. Sumisigaw na nga siya sa kanyang loob dahil sa katangahan niyang yon. Bakit nga ba hindi muna siya nagtanong bagkus ay pinaratangan kaagad ang binata na isang sanggano at isang masamang tao? Jasper, this is Winona. Bago lang siya rito at ngayon lang siya nagsimula. Hindi ka pa niya kasi personal at formal na nakilala kaya siguro ganoon na lamang ang naging reaksyon niya. Paliwanag ng madam. Katabi na nga niya si Winona ngunit nakaiwas pa rin ang tingin sa lalaki. Wala ka man lang bang sasabihin? Tanong ni Jasper. Alam ni Winona na dapat talaga siyang humingi ng tawad ngunit papaano? Ni hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng binata. Ni hindi niya na maiawang pa ang kanyang mga labi at maglabas ng mga paumanhing salita. Tila nga, nilamon na siya ng hiya lalong-lalo na nang inis sa sarili dahil sa naging reaksyon niyang iyon. Nakadagdag pa ang hubad nitong katawan kaya lalong hindi makatingin ang dalaga.
Ilang sandali pa'y tumikim muna si Winona, saka huminga ng malalim. Inihanda ang sarili at marahan ang tinuruan ang mga mata na makatingin kay Jasper. Pilit niyang sinusubukan na huwag masipatan ang hubad na katawan ng lalaki at ginawa na lang ang lahat ng kanyang makakaya para hindi noon maagaw ang kanyang atensyon. Sorry po Sir Jasper. Hindi ko po naman alam na anak kayo ni Madam Vida, kaya nagulat ako nang makita ko kayo na nakahiga sa may damuhan. Patawarin niyo po ako sa naging maling reaksyon ko. At ngayon, sinisisi mo pa ako? Tanong ng binata. Napatingin naman ang madam. Hindi naman po sa ganon. Nagpapaliwanag lang naman po ako. Nautal na sagot naman ni Winona. Umirap na lang si Jasper, saka napabuntong hininga. Whatever. Pagod pa ako at kailangan ko ng isang maayos na pahinga. Gusto ko sana doon sa may sariwang hangin dahil sawang-sawa na ako sa air conditioner. Pero wag na lang. Nasira ng mood ko. Pasok na ako sa loob, ma. Doon ko na itutuloy ang pahinga ko. Bad trip na sambit ni Jasper sa katuluyan ng pumasok sa loob ng mansyon. Napailing na lamang ang madam saka napatingin kay Winona. Madam Vida, hindi ko po talaga sinasadya. Nag-aalalang sabi naman ni Winona. Nginitian na lang siya ng matanda at siya nang humingi ng paumanhin sa inasal ng kanyang anak na si Jasper. Hayaan mo na. Basta ngayon ay alam mo na favorite spot yun ni Jasper. Ako nang bahala sa kanya. Nakangiting wika ng madam, saka sumunod na rin sa loob. Naiwan naman dun si Winona na inaalala pa rin ang mga nangyari. Iniisip niya na baka tanggalin kaagad siya sa trabaho. Ngayon pa man na kailangan niyang kumayod upang maiahon ng kanyang mga magulang sa kahirapan. At saka, bago pa lang siya, kaya naman nag-aalala talaga siya sa halip na maging maayos ang first day niya ay mukhang napasama pa. Samantala, bumalik na lamang nga si Winona doon sa may hardin upang ituloy ang kanyang ginagawa. Sinundan naman siya ni Manang Edna upang kausapin ito. Winona, ayos ka lang ba? Bungad na tanong ni Manang Edna. Napalingon naman sa kanya pagkalimot niya ng host. Ako Manang Edna, ang totoo po niyan, hindi talaga. Nag-aalala po ako na baka nagalit po sa akin si Sir Jasper. Hindi baka talagang nagalit siya. Baka pahirapan niya ako o hilingin sa kanyang ina na tanggalin na ako sa trabaho. Hindi ko naman po sinasadya eh. Nagulat din po ako. Akala ko naman kasi kung sino. At saka, hindi pa ako pwede mawalan ng trabaho, Manang Edna. Umasa na po ang mga magulang ko na nasa magandang kalagayan na ako dito. Sentimiento naman ni Winona at tila dinibdib niya talaga ang nangyari kanina at labis siyang naapektuhan sa naging aksyon niya. Napangisi naman si Manang Edna. Eh ikaw naman kasi, bakit mo ba naman napagkamalang magnanakaw sa Sir Jasper? Eh kagwapo-gwapo nun eh. Mukha ba siyang magnanakaw? Wika ni Manang Edna. Hindi po. Nagulat lang po talaga siguro ako. Utal na sagot naman ni Winona. Hayaan mo na. Mabait naman yan si Sir Jasper. Medyo suplado lang at tahimik at sigurado akong hindi ka naman niya tatanggalin sa trabaho. Huwag ka nang mag-alala. Pampapalubag loob ni Manang Edna kay Winona. Kinagabihan. Dahil ito ang unang linggo ng pagbabalik ni Jasper sa Pilipinas, ay nagset ito ng isang pool party. Imbitado ang kanyang mga mayayamang kaibigan at iba pang mga anak din ng mga negosyanteng katulad nila. Naroon din ang ilang mga kakilala at magagandang modelo na kaibigan din nila at lahat ng mayayaman pa nilang mga kakilala. Bro, boring na ba sa LA kaya umuwi ka na rito? Sabi ni Dom kay Jasper. Saka inakbayan siya ng kaibigan. Halos mapuno na ang mga lugar na pinagdausan nila ng party, hindi pa man lumalalim ang gabi. Inom, sayawan, babayang asta ngayon ni Jasper. Tila nadala nga nito dito sa Pilipinas ang uri ng pamumuhay na meron siya doon sa LA. Palibhasay, spoiled din na halos sunod lahat ng luho kaya naman, sakit na rin siya sa ulo minsan ng kanyang ina. Sa kanya na nga rin pinahawak ang ilan nilang negosyo doon sa LA.
kaya napatigil din siya doon ng ilang taon. Winona, pakibigyan mo nga sila ng alak. Nahagip naman ng mga mata ni Jasper si Winona. Nakasalukuyang nakasilip doon sa may halamanan. Kaya naman nautusan niya ang dalaga. Ako ba ang tinutukoy mo? Nautal na tanong ni Winona kay Jasper. May ibang Winona pa ba dito? At may iba pa bang utusan dito? Mayabang at walang galang na sagot naman ng lalaki. Naningkit ang mga mata ni Winona dahil sa taglay nitong kahambugan. No choice lang talaga siya dahil amo niya ito, kaya kailangan niya itong pakisamahan. Napakahambog talaga. Pabulong na sabi ni Winona sa kanyang sarili. Nakatingin din sa kanyang ilang mga kaibigan ni Jasper nang iba'y patawa-tawa pa. May sinasabi ka? Napatingin naman sa kanya si Jasper. Wala, sabi ko, ano pong may pag-uutos ninyong mahal na prinsipe? Bawi naman ni Winona sa tono ng may pang-aasar. Bigla namang sumabat ang isa sa mga kaibigan ni Jasper. She's so funny ha? Tatawa-tawa niyang sabi. Maya-maya pa'y nagsabi na rin ng utos si Jasper kay Winona. Nakasalukuyang nakatanga sa kanila. Shh! Kuha mo kami ng alak sa bar. Makibilisan mo ha. Utos si Jasper. Ngumiti na lang ng pilit si Winona. Saka sumunod na sa pinag-uutos ng kanyang among si Jasper. Nagmamadali na rin siyang tumalikod dahil ayaw niya nang makita pa ang pagmumukha ni Jasper. Visit na yon. Yabang-yabang. Akala mo kung sino. Nakakairita talaga mayabang na yon. Hindi naasahan ni Winona na ganito palang ugali ng kanyang amo na si Jasper, na naturingang nakapag-aral pero hambog naman at mayabang. No choice din naman siya kundi ang sumunod dahil syempre katulong siya doon at amo niya si Jasper. At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 2. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.